Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action fantasy film na tinatawag na Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa kailaliman ng karagatan, isang makapangyarihang Diyos na si Poseidon ang nagpasya na bumisita sa lungsod ng mga tao matapos maramdaman ang isang hindi pangkaraniwang kaguluhan na nagudyok sa kanya na lumapit sa dalampasigan. Agad siyang naganyong tao at mabilis na nagtungo sa lungsod, kung saan palihim siyang pumunta sa Empire State Building. Dito, natuklasan niyang matagal na siyang hinihintay ng kanyang kapatid na si Zeus. Hindi nagtagal, ibinunyag ni Zeus na nawawala ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata, ang kidlat, at inaakusahan niya ang anak ni Poseidon bilang siyang nagnakaw nito. Dahil dito, nagalit si Poseidon at mariing itinanggi ang paratang, ngunit tumanggi si Zeus na makinig. Binigyan niya ng 14 na araw ang kapatid upang maibalik ang kanyang sandata, kung hindi, mapipilitin siyang simulan ang isang malagim na digmaan. Samantala, ang kalahating tao kalahating Diyos na anak ni Poseidon na si Percy ay kasalukuyang nasa isang klase sa loob ng isang museo kasama ang kanyang kaibigang si Grover. Pinapakinggan nila ang kanilang propesor habang tinatalakay nito ang kasaysayan ng sinaunang Gresya. Ngunit bago matapos ang klase, nilapitan si Percy ng isa pang guro at sinabihang kailangan nilang mag-usap ng pribado. Wala siyang nagawa kundi sumunod, ngunit laking gulat niya nang makita niyang bigla na lang tumalon ang babae sa scaffolding. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang makita niyang ang guro ay biglang nag-anyong isang nakakatakot na halimaw at agad siyang inatake, habang inaakusahan siyang nagnakaw ng kidlat. Sa kabutihang palad, bago pa siya mahuli ng halimaw, dumating ang kanyang propesor at tinakot ang nilalang na papatayin niya ito. Sa takot, dali-daling tumakas ang halimaw palabas ng gusali. Dito na nalaman ni Percy na alam ng kanyang propesor ang tungkol sa kanya, at dahil sa panganib na dala ng galit ni Zeus, wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang isang makapangyarihang sandata mula sa kanyang guro. Kasabay nito, inutusan si Grover na dalhin siya sa isang kampo ng mga kalahating Diyos para sa kanyang kaligtasan. Agad nilang tinungo ang daan kasama ang ina ni Percy. Sa biyahe, isiniwalat ng kanyang ina ang katotohanan, ang tunay niyang ama ay si Poseidon, ang Diyos ng karagatan. Ngunit hindi ito maaaring makasama ng kanyang pamilya, dahil ipinagbawal ni Zeus sa mga Diyos na makisalamuha sa kanilang mga anak na tao. Dahil dito, hindi direktang matutulungan ni Poseidon si Percy, kaya ang tanging ligtas na lugar para sa kanya ay ang kampo ng mga demigod, na napapalibutan ng isang mahiwagang harang na pumipigil sa mga halimaw. Ang hindi nila alam, sinusundan na sila ng isang dambuhalang nilalang. Bigla nitong inihagis ang isang baka sa kanilang daraanan, dahilan upang sumadsad ang kanilang sasakyan. Sa kabutihang palad, nakaligtas sila sa aksidente. Dito na isiniwalat ni Grover na isa siyang satyr, habang binasag niya ang windshield upang makatakas sila mula sa bumanggang sasakyan. Ngunit bago pa sila tuluyang makatakas, nakita nilang mabilis na papalapit ang dambuhalang halimaw, kaya napilitan silang tumakbo sa kabilang direksyon. Di nagtagal, narating nila ang pasukan ng kampo at agad na pumasok, ngunit napansin ni Percy na hindi makapasok ang kanyang ina sa loob ng mahiwagang harang. Sa isang iglap, dinakma siya ng dambuhalang halimaw, isang minotaur, at nawala na lang ito kasama ng kanyang ina patungo sa ibang dimensyon. Sa sobrang galit, kinuha ni Percy ang kanyang sandata at sinubukang labanan ang halimaw upang iligtas ang kanyang ina. Ngunit masyado itong malakas, tinapon siya na parang basahan at muntik ng madurog sa ilalim ng dambuhala. Gayunpaman, sa matinding labanan, nabali ang sungay ng minotaur. Agad itong sinunggaban ni Percy at itinarak sa dibdib ng halimaw. Dahil dito, namatay ang halimaw ngunit nawalan din ng malay si Percy dahil sa sobrang pagod at tensyon. Pagkalipas ng ilang sandali, nagkamalay si Percy at natagpuan ang kanyang sarili sa isang ospital sa loob ng kampo. Nakabantay sa kanya si Grover, na masayang ibinalitang buhay pa siya. Ngunit hindi interesado si Percy na manatili sa kampo, ang gusto lang niya ay hanapin ang kanyang ina. Subalit, pinayuhan siya ni Grover na mas mabuting magpakatatag muna bago suungin ang kanyang misyon. Hindi nagtagal, dinala siya sa dulo ng isla at laking gulat niya nang makita niya ang kanyang guro na nagligtas sa kanya noon, isa pala itong centaur na nagngangalang Chiron. Siya ang namamahala sa kampo ng mga kalahating Diyos, at may perpektong plano upang sanayin si Percy para sa kanyang paparating na pakikipagsapalaran.
Mabilis na tinipon ng Centaur ang lahat ng mga demigod sa loob ng kampo at inatasan si Percy na sumali sa asol na koponan, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Luke. Masiglang tinanggap ni Luke si Percy sa kanilang grupo. Hindi nagtagal, nagsimula ang pagsasanay, kung saan kailangang makuha ng bawat koponan ang watawat ng kalaban. Ang labanan ay tila isang tunay na digmaan habang ang mga kalahating Diyos ay naglalaban-laban gamit ang kanilang lakas at kakayahan. Sa kabutihang palad, matagumpay na nakaligtas si Percy kasama si Luke habang hinahanap nila ang watawat ng kalaban. Ngunit bigla silang inambush ng kabilang koponan, kaya napilitan silang lumaban agad. Dahil mas marami ang kanilang kalaban, napilitan si Luke na magsakripisyo upang pigilan ang mga ito at bigyan si Percy ng pagkakataong makatakas. Sa kanyang pagtakbo, narating ni Percy ang isang ilog at napansin niyang ang watawat ng kalaban ay nasa kabila lamang nito. Walang pag-aalinlangan, agad siyang tumawid patungo sa base ng kalaban upang kunin ang panalo. Ngunit bago pa niya maabot ang watawat, isang babae na nagngangalang Annabeth ang hamarang sa kanya at walang awa siyang inatake. Napilitan si Percy na lumaban, ngunit mabilis siyang napabagsak ni Annabeth. Sa gitna ng laban, narinig niya ang mga tao na nagsisigawan sa pangalan ng babae. Sa kabila ng kanyang sugat, hindi basta-bastang sumuko si Percy. Gumapang siya papalapit sa ilog, at laking gulat niya nang makita niyang unti-unting gumagaling ang kanyang katawan matapos lumubog sa tubig. Hindi lang iyon, biglang bumalot sa kanya ang isang hindi kapani-paniwalang lakas. Sa isang iglap, nagawa niyang talunin ang lahat ng kanyang kalaban ng sabay-sabay. Dahil dito, muling sumugod si Annabeth upang harapin siya, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis siyang dinesarmahan ni Percy at tuluyang natalo. Nang makita ito ng iba pang kalahok, agad silang umurong at tinanggap ang pagkatalo, kaya nagawang makuha ni Percy ang watawat at manalo sa kompetisyon. Ilang sandali pa, nagtipon ang lahat ng kalahating Diyos upang ipagdiwang ang laban. Si Percy ay naging tanyag sa kampo, lalo na sa mga babae. Ngunit tila wala siyang interes sa iba, maliban kay Annabeth, ang babaeng muntik na siyang patayin sa laban. Ngunit bago pa nila maipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, biglang lumitaw si Hades, ang Diyos ng Underworld. Sinimulan niyang maghagis ng mga fireball sa paligid, na nagdulot ng kaguluhan sa kampo. Dito ibinunyag ni Hades na siya ang nagpadala ng Minotaur upang hulihin ang ina ni Percy. Hiniling niyang ibigay sa kanya ni Percy ang kidlat ni Zeus kapalit ng buhay ng kanyang ina. Wala siyang ibang pagpipilian kundi sagipin ang kanyang ina, kahit na wala naman talaga sa kanya ang kidlat. Sa kabutihang palad, handa ang kanyang mga bagong kaibigan na tumulong. Sinabi ni Annabeth na may isang tao lamang na makakatulong sa kanilang makalusot papasok sa Underworld. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bahay ni Luke, at dito isiniwalat na siya pala ay anak ni Hermes. Marami siyang mga mahika at gamit mula sa kanyang ama na makakatulong sa kanilang paglalakbay. Kasama sa mga ito ang isang pares ng lumilipad na sapatos at isang makapangyarihang kalasag na kayang protektahan ang gumagamit mula sa anumang elemento. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang misyon ay hindi ang pagpasok sa Underworld kundi ang paglabas mula rito. Kakailanganin nilang hanapin ang 3 mahiwagang perlas upang makalabas ng buhay. Di nagtagal, narating nila ang lokasyon ng unang perlas. Napansin nila ang napakaraming estatwa sa loob ng gusali, at sa gitna nito, isang bukal na puno ng gintong barya na ginagamit lamang noong panahon ng sinaunang Gresya. Nangangahulugan ito na nasa tamang direksyon sila. Napagpasyahan nilang maghiwa-hiwalay upang mas mabilis nilang mahanap ang perlas. Habang nag-iikot sila, napansin nilang unti-unting nagiging mas nakakatakot ang ekspresyon ng mga estatwa. Di nagtagal, natagpuan ni Annabeth ang isang misteryosong tao sa loob ng gusali. Agad siyang nagbabala na nasa matinding panganib sila at dapat silang umalis kaagad. Ngunit bago pa sila makalabas, hinarang sila ng isang babaeng nakasuot ng shades. Ibinunyag nito na siya ang may kagagawan kung bakit nagiging bato ang mga bumibisita sa kanyang tirahan. Siya ay walang iba kundi si Medusa. Ikinwento niya na isinumpa siya ng mga Diyos, kaya ngayon, sino mang tumingin sa kanyang mga mata ay magiging estatwa magpakailanman. Dahil dito, agad na pumikit si Annabeth habang patuloy na sinusubukan ni Medusa na gawing bato ang dalaga. Sa kabutihang palad, agad siyang natagpuan ng kanyang mga kakampi. Mabilis na inagaw ni Percy ang atensyon ng halimaw, dahilan upang siya ang habulin nito, habang si Grover naman ay nagmadaling palayain si Annabeth mula sa estatwang mahigpit na humahawak sa kanya. Samantala,
Patuloy na tumatakbo si Percy habang walang habas siyang hinahabol ng halimaw. Ngunit nalinlang siya ni Medusa, na nagpatambo ng ilang estatwa sa kanyang daraanan. Dahil dito, nahuli siya ng halimaw, na pilit na pinapadilat ang kanyang mga mata upang siya'y gawing bato magpakailanman. Sa kabutihang palad, bago pa siya tuluyang mapahamak, biglang may rumaragasang truck na sumalpok kay Medusa, dahilan upang matamba ito. Dito na natuklasan ni Percy na dumating ang kanyang mga kaibigan upang sagipin siya. Agad nilang ginamit ang pagkakataon upang pansamantalang pabagsakin ang halimaw. Samantala, hindi na pinalampas ni Percy ang pagkakataon, mabilis siyang sumugod kay Medusa at isang iglap lang, napugutan niya ng ulo ang halimaw. Nang makalabas mula sa sasakyan, agad nilang nakita ang pugot na ulo ng halimaw sa lupa. Napagpasyahan ng grupo na kunin ito bilang sandata laban sa kanilang mga kalaban sa hinaharap. Habang sinusuri ang paligid, napansin ni Percy ang isang makinang na bagay sa pulse areas ni Medusa, isa sa mga mahiwagang perlas na magagamit nila upang makatakas mula sa underworld. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay, gamit ang mahiwagang mapa bilang gabay. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang napakalaking museo na nakatuon sa sinaunang mga Diyos. Pagpasok nila sa loob, agad nilang natuklasan na ang ikalawang perlas ay matatagpuan sa tuktok mismo ng isang dambuhalang estatwa. Nangangahulugan ito na kailangan nilang umakyat sa eskultura upang makuha ang mahiwagang hiyas. Dahil dito, napilitan silang maghintay hanggang sa gabi upang lihim na makapasok sa gusali. Ngunit laking gulat nila nang malaman nilang may mga janitor pang naglilinis sa sahig. Sa kabutihang palad, agad nag-isip ng plano si Annabeth. Gumamit siya ng kanyang mga pampatulog na pana upang isa-isang patumbahin ang mga janitor mula sa mga anino. Habang abala si Annabeth, kinuha naman ni Percy ang lumilipad na sapatos mula kay Luke. Agad siyang tumakbo papunta sa dambuhalang estatwa at nagsimulang lumutang paitaas. Habang dahan-daang umaakyat si Percy sa matarik na ibabaw ng estatwa, matagumpay niyang narating ang korona at nakuha ang mahiwagang perlas. Mabilis siyang bumaba at matagumpay na lumapag sa lupa. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang nagising ang mga janitor na kanilang inatake. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagsimula silang magsalita ng sabay-sabay at hiniling sa kanila na ibalik ang kidlat ni Zeus. Doon nila natuklasan na ang mga ito ay hindi ordinaryong tao, sila pala ay isang dambuhalang hydra na nagkukubli bilang mga janitor. Sa isang iglap, lumabas ang tunay na anyo nito, isang napakalaking halimaw na may maraming ulo na nakatitig sa kanila. Agad na kumilos ang grupo at nagmadaling tumakbo palayo, ngunit sinimulan ng halimaw na magbuga ng naglalagablab na apoy sa kanilang direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadyang nabitawan ni Percy ang perlas. Dahil wala silang ibang pagpipilian, inilabas ng mga demigod ang kanilang mga sandata at sinubukang labanan ang halimaw mula sa likod ng mga hadlang. Habang nagaganap ang labanan, napansin ni Percy ang isang pagkakataon upang umatake. Mabilis siyang sumugod patungo sa mga ulo ng Hydra, umiwas sa apoy, at pumutol ng ilang leeg ng halimaw. Matinding pinsala ang naidulot niya sa halimaw, kaya bumagsak ito sa lupa. Ngunit bago pa nila maipagdiwang ang kanilang tagumpay, napansin nilang nagsisimulang tumubo ang mas maraming ulo sa katawan ng halimaw. Sa halip na mapahina, naging mas malakas pa ito kaysa dati. Dahil dito, nagbago ang kanilang estratehiya. Mabilis na tumakbo si Annabeth upang abalahin ang halimaw gamit ang kanyang mga palaso, habang binigyan nito si Percy ng pagkakataong kunin muli ang perlas. Ngunit bago pa niya ito magawa, mabilis siyang hinaranggan ng Hydra at ginamit ang apoy nito upang ipitin siya sa isang sulok ng estatwa. Sa desperasyon, napansin ni Percy ang tubig mula sa mga fountain ng museo. Naramdaman niya ang kapangyarihang nagmumula rito, kaya agad niyang ginamit ito upang lumikha ng isang dambuhalang alon na nagpabagsak sa halimaw. Sa wakas, nabawi ni Percy ang perlas at sinimulan nilang tumakas. Subalit, natuklasan nilang nakalok pala ang mga pinto ng gusali mula pa sa simula. Dahil wala silang ibang paraan para makatakas, kinuha nila ang ulo ni Medusa at itinapat ito sa halimaw. Sa isang iglap, naging isang napakalaking estatwa ang Hydra, at tuluyan ng nanalo ang mga demigod sa laban. Matapos ang tagumpay na ito, nagpasya ang grupo na ipagpatuloy ang kanilang misyon upang makuha ang huling perlas. Sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa sikat na Lotus Casino sa Las Vegas. Sa pagpasok pa lang nila sa makulay na gusali, sinalubong sila ng mga waitress na nag-alok sa kanila ng libreng lotus cakes. Nang hindi nag-aalinlangan, agad nilang kinain ang mga ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari,
Nakaramdam sila ng isang kakaibang pakiramdam, unti-unti nilang nakalimutan ang dahilan kung bakit sila naroon. Sa kabila ng kanilang misyon, nalibang ang grupo sa mga aliw sa loob ng kasino. Dahil sa patuloy nilang pagkain ng lotus flowers, unti-unting nawalan sila ng koneksyon sa realidad. Sa kabutihang palad, aksidenteng napansin ni Percy ang huling perlas sa ibabaw ng isang mesa ng pagsusugal. Sa sandaling ito, parang nagising siya mula sa trance at naalala ang kanilang totoong misyon. Sa kanyang bagong sigla, mabilis niyang ginaisang ang kanyang mga kaibigan at ipinaalala sa kanila na kailangan nilang umalis kaagad. Nagmadali silang tumakbo papunta sa labasan, ngunit sinubukan silang pigilan ng mga security ng kasino. Sa kabila nito, matagumpay nilang nilabanan ang mga gwardya, habang si Percy ay mabilis na kinuha ang mahiwagang perlas. Habang nagkakagulo, nakakita sila ng isang show car sa loob ng kasino. Walang pag-aalinlangan, agad nilang sinakyan ito at pinaharurot papalabas ng entablado, hanggang sa tuluyang mabangga nila ang harapang pinto at makatakas mula sa kasino. Ngunit bago sila tuluyang umalis sa lungsod, natuklasan nilang ilang araw na pala silang nakakulong sa loob ng kasino, at mayroon na lamang silang 24 na oras bago tuluyang sumiklab ang digmaan ng mga Diyos. Sa kabutihang palad, gamit ang mahiwagang mapa, natunton nila ang kanilang huling destinasyon, ang tanyag na bundok sa Hollywood. Nadiskubre nilang ang pintuan patungo sa tahanan ni Hades ay matatagpuan mismo sa likod ng sikat na Hollywood sign. Sa isang iglap, bumukas ang isang mahiwagang lagusan sa lupa, na nagbigay daan sa kanilang pagpasok. Sa kanilang paglalakbay sa loob, nakarating sila sa isang silid na puno ng mga kalansay. Doon nila nakita ang nakatatakot na nilalang na siyang tagapagdala ng mga kaluluwa patungo sa ilalim ng mundo. Sa kabutihang palad, nagawa nilang bayaran ito gamit ang gintong barya mula sa lungga ni Medusa. Dahil dito, pinayagan silang sumakay sa bangkang magdadala sa kanila patungo sa madilim na dimensyon na puno ng pighati at kamatayan. Hindi nagtagal, dinala sila sa harap ng isang napakalaking kastilyong pagmamay-ari ni Hades. Dahan-dahan silang bumaba ng bangka, hawak ang kanilang mga sandata, at maingat na pumasok sa loob ng misteryosong gusali. Ngunit sa kanilang pagpasok, agad silang sinalakay ng isang pares ng mabangis na hellhounds na handang lapain sila anumang oras. Sa kabutihang palad, biglang lumitaw si Persephone, ang asawa ni Hades, na nagligtas sa kanila. Sa kabila ng pagiging reyna ng underworld, tila wala siyang balak na saktan ang kanyang mga bisita. Sa halip, pinili niyang dalhin sila sa kanyang asawa. Di nagtagal, lumitaw ang hari ng kadiliman, si Hades. Galit niyang inutusan si Percy na ilabas ang nawawalang kidlat ni Zeus. Gayunpaman, itinanggi ni Percy ang paratang, na labis na ikinagalit ni Hades. Sa kanyang matinding galit, inilabas niya ang ina ni Percy, upang panoorin ng binatilyo ang unti-unting pagkawala ng kanyang mahal na ina. Dahil dito, mabilis na itinapon ni Percy ang kanyang mga sandata at tumakbo upang yakapin ang kanyang ina. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, napansin ni Hades na ang nawawalang kidlat ay nasa loob ng kalasag ni Percy sa buong oras na ito. Dahil dito, agad na kinuha ng Diyos ng kadiliman ang makapangyarihang sandata, na lalong nagpalakas sa kanya. Noon din napagtanto ng grupo na si Locke ang tunay na magnanakaw ng kidlat, at siya ang may pagkana ng lahat ng ito. Ngunit kahit nakuha na ni Hades ang kanyang nais, wala siyang balak na palayain ang mga bihag. Bagkus, plano niyang kunin ang kanilang mga kaluluwa at patayin sila sa proseso. Sa kabutihang palad, bago pa man matulak ang grupo sa apoy, agad na ipinakita ni Persephone ang kanyang tunay na intensyon, pinagtaksilan niya ang kanyang asawa. Sa isang iglap, kinuha niya ang kidlat mula kay Hades at pinakawalan ang isang matinding enerhiya na tumama sa hari ng underworld, dahilan upang tumilapon ito sa dingding na parang basahan. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang grupo na makalayo mula sa naglalagablab na apoy. Ngunit bago pa man sila makisali sa laban, sinabi ni Persephone na hindi siya ang kanilang kaaway. Sa halip, ibinunyag niya ang matagal na niyang paghahangad ng paghihiganti laban kay Hades, na siyang dumukot sa kanya mula sa kanyang pamilya at ikinulong siya sa ilalim ng lupa sa loob ng napakaraming taon. Sa isang di inaasahang pangyayari, ibinalik niya ang kidlat kay Percy. Nais niyang pigilan ng binata ang digmaan sa pagitan ng mga Diyos bago pa ito tuluyang sumiklab. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, natuklasan nilang may isa pang problema, 3 lamang ang mahiwagang perlas na kanilang nakuha. Nangangahulugan ito na isa sa kanila ang kailangang maiwan sa underworld. Sa kanilang pagkabigla, voluntaryong nag-alok si Grover na maiwan.
At tila hindi lang ito simpleng sakripisyo, mukhang may iba pa siyang balak kasama ang reyna ng kadiliman. Sa huli, inilagay ng grupo ang kanilang mga perlas sa lupa at tumapak sa mga ito. Sa isang iglap, nawala sila mula sa underworld at muling lumitaw sa Empire State Building, ang daanan patungo sa kaharian ng mga Diyos. Ngunit bago pa man sila makarating sa pintuan, bigla silang hinarang ng isang lumilipad na kalaban, si Luke. Sa wakas, isiniwalat na siya ang mastermind sa likod ng lahat. Gusto niyang maglaban-laban ang mga Diyos at tuluyang wasakin ang isa't isa, upang bigyang daan ang kanyang henerasyon na sakupin ang mundo. Sa isang iglap, sinimulan niyang atakihin si Percy mula sa ere, desperadong pigilan siya sa pagbabalik ng kidlat. Dahil dito, naging mas makapangyarihan pa si Luke. Sinimulan niyang pakawalan ang nakasisirang enerhiya mula sa kidlat, na nagdulot ng malalakas na pagsabog sa paligid. Agad niyang sinamantala ang kaguluhan upang tumakas, ngunit hindi niya alam na nasa pag-aari pa rin ni Percy ang lumilipad na sapatos. Dahil dito, nagawa niyang habulin ang traidor sa himpapawid. Sa kanilang paglipad, nagbanggaan ang dalawang demigod sa kalagitnaan ng ulap, desperadong nag-aagawan sa kidlat, ngunit napilitang pumasok sa isang matayog na gusali upang makaiwas. Hindi naman siya tinantanan ni Luke, na patuloy siyang hinabol. Subalit, sa gitna ng pagtugis, biglang nagbago ang takbo ng laban. Sa isang mabilis na galaw, biglang lumusab si Percy mula sa gilid at tinamaan si Luke ng isang malakas na suntok, dahilan upang mabitawan ng traidor ang kidlat. Dahil dito, sa wakas ay nabawi ni Percy ang makapangyarihang sandata. Mabilis siyang lumipad pabalik sa kanyang mga kasama, ngunit bigla siyang inatake mula sa likuran. Sa lakas ng pag-atake, bumagsak si Percy mula sa langit at bumagsak sa isang gusali. Lalong lumala ang sitwasyon nang muling maaga ng kalaban ang kidlat ni Zeus, at pilitin si Percy sa isang sulok. Sa kabutihang palad, bago pa man siya tuluyang mapatay, muling ginamit ni Percy ang kanyang kapangyarihan. Agad siyang tumawag ng matataas na alon mula sa mga tank ng tubig at hinagis ang mga ito ng direkta kay Luke, dahilan upang matamba ito sa sahig. Bagaman lubhang napinsala, pilit pa ring bumangon si Luke, tumatangging sumuko sa laban. Nakita ito ni Percy at mabilis na tinawag ang kanyang trident mula sa tubig. Sa isang mabilis na kilos, inihagis niya ang sandata ng direkta sa kalaban, dahilan upang tumilapon ito palabas ng gusali at mahulog sa karagatan. Sa wakas, nagawa ni Percy na bawiin ang kidlat ni Zeus. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na pumasok sa lihim na lagusan patungo sa tirahan ng mga Diyos. Sa kabutihang palad, dumating siya sa tamang oras, bago pa man tuluyang maipatupad ni Zeus ang isang mapangwasak na digmaan. Ibinigay ni Percy ang kidlat sa tunay nitong may-ari at ipinaliwanag na si Luke ang tunay na may pagkana ng lahat ng ito. Ginusto niyang pag-awayin ang mga Diyos upang tuluyang maglaho ang kanilang mundo. Sa narinig, natauhan ang mga Diyos sa kanilang pagkakamali at napaisip sa kanilang mga ginawa. Samantala, sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pagkakataon si Poseidon na makaharap ang kanyang anak. Bagaman hindi niya kailanman nasamahan si Percy habang lumalaki, humingi siya ng tawad at ipinaabot kung gaano niya kamahal ang kanyang anak. Sa huli, nagawa nilang muling buuin ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Percy sa kampo, at laking gulat niya nang makitang nakabalik na rin si Grover sa mundo ng mga tao, matapos ang kanyang di malilimutang bedtime exercises, kasama ang asawa ni Hades. Bukod dito, sa wakas ay natagpuan na rin ni Percy ang kanyang tunay na dahilan upang manatili sa kampo, upang maghanda at sanayin ang sarili para protektahan ang mundo mula sa mga paparating na panganib. Ano sa tingin nyo ang pelikulang ito? Ilagay ang inyong mga opinyon sa comment section. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.